Ang mga anak ay dapat pinoprotektahan ng isang ina, ngunit sa kwentong ito, tatalakayin natin ang naging kalbaryo ng mga anak ni Celeste Beard, isang ina na nagdala ng matinding pagsubok sa buhay ng kanyang mga anak. Isingit ko lang po, marami pong salamat sa mga bago naming subscriber. I want to shout out the following: Loy Valiente, at ang nagbigay kulay sa comment section na si Claire Ignacio. Ang mag-asawang nag-cheer sa mga stands ay sina Celeste at Steven Beard. Dumadalo sila sa pagtatapos ng high school ng kanilang kambal na anak na sina Jennifer at Christina. Ngayon, tingnan ng mabuti ang babaeng nag-iisa sa harap nila. Ang pangalan niya ay Tracy Tarleton. Sa labas, mukhang sinusuportahan niya ang kambal, pumapalakpak habang sila'y naglalakad sa entablado. Ngunit ang hindi alam ng mga bata ay ilang buwan bago kunan ng footage na ito. Si Tracy ay kalalaya lamang mula sa isang psychiatric ward at lihim na nakikipagkita sa kanilang ina. Nagbabalak ng isang marahas na krimen na magpapabago sa buhay ng dalawang teenager. Noong 1973, ang 13 taong gulang na si Christina ay nakatira kasama ang kanyang ina na si Celeste at ang kanyang stepfather na si Steven sa Austin, Texas. Habang si Jennifer, ang kambal na kapatid ni Christina, ay nakatira kasama ang kanilang biological father na si Craig sa Washington State. Ang mga magulang ng kambal ay dumaan sa mahabang laban sa kustudiya pagkatapos ng kanilang diborsyo na nagresulta sa pagkakahiwalay ng kambal sa pagitan ng dalawang magulang. Ang mabuhay ng daan-daang milya ang layo sa isa't isa ay mahirap para sa mga bata dahil itinuturing nilang best friend ang isa't isa. Pagkatapos ng 3 taon ng pagkakahiwalay, sa wakas ay nagkaplano na ang kambal ng isang bakasyon sa summer na magkasama, muling magkikita sa bahay ng kanilang mga lolo't lola sa California. Sila ay nasasabik dahil ito ang unang pagkakataon na makikita nila ang isa't isa sa loob ng mahigit 2 taon. Ngunit nagkaroon ng masamang pangyayari nang subukan ni Jennifer na tawagan ang kanilang ama na si Craig upang ipaalam na sila'y ligtas na nakarating. Ngunit walang sumasagot sa telepono. Patuloy silang tumatawag, ngunit wala pa ring sagot. Pagkatapos ng 2 araw na hindi nakakausap, natanggap ng kambal ang balita na natagpuan ng kanilang ama na patay sa kanyang bahay, na nag-iwan ng isang suicide note na sulat kamay niya. Matagal na pala siyang tahimik na nagdurusa, na nag-iwan sa kanyang mga anak na nagtatanong kung bakit niya ito ginawa. Ang kambal ay nasa state of shock. Ang dapat sana'y 2 linggong muling pagkikita ay nauwi sa biglaang paglipat ni Jennifer, kasama sina Christina, Celeste, at ang kanilang bagong stepfather na si Steven Beard sa Austin, Texas. Sa una, nahirapan siyang mag-adjust sa pagbabago, ngunit nang makilala niya si Steven, nasurpresa siya na napaka-welcoming at mapagmahal, na nagpapakita ng maraming atensyon sa kanyang bagong stepdaughter. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsasama, ang bagong blended family ay mukhang masaya. Ang magkapatid ay nagsimula na sa kanilang senior year sa high school at mayroon silang matatawag na ama. Si Steven ay formal na inampon ng kambal at binigyan sila ng espesyal na singsing ng pamilya. Ngunit nagbago ang lahat noong Oktubre 2, 1979, 2:30 ng umaga. Si Jennifer ay nasa bahay ng kanyang kasintahan habang si Christina ay natutulog sa bahay tulad ng karaniwang gabi. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Christina, ang kanyang ina ito. Binuksan ang ilaw at tumakbo papasok at sinasabing may tao sa loob ng bahay. Takang-taka si Christina, papalapit na siya sa pintuan nang makita niya ang mga puting kumikislap na ilaw. Si Christina ay nabigla, hindi alam kung sino ang nasa labas o ano ang gusto nila kaya't tumakbo siya sa telepono at tumawag sa 911 nang nag-aalala. Sinabi niya sa kanila na may kumakatok sa kanilang pintuan at may mga sirena at kumikislap na ilaw sa paligid ng kanilang bahay. Sinabi ng operator ng 911 kay Christina na ang mga tao sa labas ay mga pulis. At ilang sandali bago ito, nakatanggap ang mga dispatcher ng tawag sa 911 mula kay Steven Beard na nasa loob din ng bahay. Tumakbo si Christina sa pintuan upang papasukin ang mga pulis. Pagbukas ng pinto, naroon ang mga pulis at tinanong nila, "Nandyan ba ang tatay mo?" At sinabi ni Christina, "Oo, nasa taas siya."
Nagmamadaling pumunta si Christina sa kwarto ng kanyang amain, kasama ang mga pulis, habang ang kanyang ina ay nagmamadaling sumunod sa kanila. Ang mga paramedics ay nag-aasikaso na kay Steven nang makarating sila ng mga pulis sa kwarto. Si Steven nangangailangan ng agarang medikal na atensyon at kailangan nilang kumilos agad kung gusto nilang mabuhay siya. Sinusubukan ng mga paramedics na maiayos ang lagay ni Steven, ngunit nauubusan na siya ng maraming dugo. Habang nagmamadali silang dalhin siya sa ospital, sa lalong madaling panahon, isa sa mga pulis ang na-discover ang isang shotgun shell sa sahig sa tabi ng kanyang kama. Si Christina ay tumawag sa kanyang kakambal at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari habang si Steven ay dinadala sa pinakamalapit na ospital gamit ang helicopter. Sa bahay ng mga Beard, ang lugar ng krimen ay nakablock habang ang mga investigador ay nagsasagawa ng kanilang paunang walkthrough. Mukhang may dumaan sa isang gilid na pinto na naiwan na hindi nakalock at umakyat sa kwarto ni Steven upang barilin siya. Ngunit bago sila makapagsimula sa kanilang teorya, kailangan nilang kumuha ng DNA swabs ng lahat ng bagay, kasama na ang lahat ng miyembro ng pamilya na maaaring nasa bahay sa oras ng krimen. Nagulat si Christina nang malamang may tama ng baril si Steven at hindi maisip kung sino ang maaaring gumawa nito. Ito ba ay isang magnanakaw o random? Ngunit nang lumabas sila ng bahay, bumulong ang kanyang ina. Kung tatanungin ka ng pulis kung sino ang maaaring gumawa nito, huwag mong banggitin ang pangalan ni Tracy. Nagtaka siya kung bakit huwag babanggitin ang pangalan ni Tracy. Sino ba si Tracy Tarleton? 6 na buwan bago ang gabi ng insidente, nakilala ni Celeste si Tracy na 45 taong gulang. Siya ang manager ng isang lokal na bookstore sa Austin at kamakailan lamang naging malapit na kaibigan ni Celeste. Madalas siyang iniimbitahan ng ina ng kambal para sa hapunan at mga birthday party at dumalo pa sa kanilang high school graduation. Papunta na ang kambal sa ospital habang sinusubukan nilang intindihin kung ano ang nangyayari. Nalilito sila dahil sinabi ng kanilang ina na huwag banggitin si Tracy, ngunit lalo lang itong nagdudulot ng hinala sa kanilang isipan. Inisip ni Christina baka pinoprotektahan niya si Tracy dahil akala niya si Tracy ang may kagagawan. Pagdating sa ospital at sa pakikipag-usap sa mga detektib, tinanong nila si Christina, "Sino sa tingin mo ang bumaril sa iyong ama?" At sinabi niyang, "Ayaw ng nanay ko na banggitin ito, ngunit hindi ko dapat banggitin si Tracy Tarleton." Iniimbestigahan si Tracy Tarleton at ang kanyang pagiging malapit sa pamilya Beard. Siya ang naging pangunahing suspect, ngunit may kakaiba. Walang malinaw na motibo, kaya't may hinala ang mga detektib na may iba pang sangkot. Walang dahilan para gawin ito ni Tracy ng mag-isa lamang. Agad na kumuha ng search warrant ang pulisya para sa bahay ni Tracy Tarleton. Pagkatapos ay pumunta at kumatok sa kanyang pintuan. Tinanong si Tracy kung may pag-aari siyang shotgun. Sinabi naman niyang, "Oo." Hiniling ng mga investigador kung maari nila itong makita. At voluntaryo naman niyang ibinigay sa mga investigador ang shotgun na may nakaukit na pangalan niya sa mismong baril. Kinuha ng mga awtoridad ang shotgun at dinala ito para sa karagdagang pagsusuri. Lumipas ang mga araw at lahat ay naghihintay ng balita mula sa mga investigador hanggang sa wakas ay nakuha na ng mga detektib ang mga resulta. At ang shotgun na iyon ay lumabas na ang baril kung saan nagmula ang bala na ginamit kay Steven. Noong Oktubre 8, 1979, 5 araw pagkatapos ng pamamaril kay Steven Beard, inaresto si Tracy Tarleton at kinasuhan ng tangkang pagpatay. Ngunit hindi pa nasisiyahan ang mga investigador. Ayaw magsalita ni Tracy tungkol sa dahilan kung bakit niya ginawa ito at alam nilang may mas malalim pang kwento kaysa sa nalalaman nila ngayon. Patuloy na nagtatanong ang mga detektib dahil naniniwala silang hindi nag-iisa si Tracy at maaaring may iba pang responsable na malaya pa rin, ngunit nananatili siyang tahimik. Samantala, nasa ospital si Steven at pagkatapos ng ilang buwang masakit na pakikipaglaban kasama ang kambal sa kanyang tabi, pumanaw si Steven mula sa kanyang mga sugat na dulot ng pamamaril. Gumuho ang mundo ng kambal dahil si Steven ang pumuno ng pagmamahal nang mawala ang kanilang ama. At parating iniisip nito ang kaligaya ng kambal
at parating gusto niyang masaya lagi sila. Habang sinusubukan ng magkapatid na harapin ang pagkamatay ng kanilang stepfather, maraming tanong sa kanilang isipan. Bakit may gustong manakit sa kanya? Sinusubukan ng kanilang ina na si Celeste na maging laging nasa tabi nila, maghanda para sa libing at bumili ng kabaong. Ngunit hindi inaasahan ng kambal ang mangyayari. Nag-iiyakan sila, kakawala lang ng mahal nila sa buhay. At habang bumibili ng kabaong, sinabi ng ina na bumili siya ng 2 pink na kabaong para sa kambal. At sinabi niya, "Bibilhin ko ito para sa inyo." At sinabi pang, kapag 18 taong gulang na, sila na ang pipili ng sarili nilang kabaong. At sa likod ng isip ni Christina, ako ba ang ilalagay sa kabaong na ito? Nagsimulang maglabas ng kwento ang mga lokal na pahayagan at telebisyon, at lahat ay nagsimulang mag-alala na ang tunay na mamamatay tao ay maaaring malaya pa rin. Ngunit walang konkretong ebidensya, ang mga investigador ay nasa patay na punto. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ng kambal na ang ugali ng kanilang ina ay nagiging lalong nakakabahala at hindi normal. Ang lahat ay umiiyak maliban kay Celeste. Ngunit umabot sa sukdulan ang mga bagay noong Pebrero 16, 2,000 nang walang makapaghanda sa kung ano ang nakalaan para sa kambal. Sinabi ni Celeste sa kanila, bakit hindi na lang tayong lahat magpakamatay? Bigla na lang siyang naglabas ng kutsilyo at sinaksak niya ang sarili niya sa binti. Dumugo ng sobra. Agad na tumawag ang kambal sa 911 sa takot, humihingi ng agarang medikal na tulong para sa kanilang ina. Pagdating ng ambulansya, agad na sinimulan ng mga paramedic ang pag-aalaga kay Celeste. Sinusubukang pigilan ang pagdurugo sa kanyang binti. Mabilis siyang isinakay sa ambulansya at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa mga sumunod na linggo, habang nasa ospital pa rin, patuloy na tinatawagan ni Celeste ang magkapatid na parang hindi mapakali. Sumisigaw siya at nagagalit sa telepono. Mula sa normal na tono, biglang sisigaw, tapos babalik sa normal. Tapos ay naisip ng magkapatid na i-record ang pag-uusap nila ng kanilang ina para lamang iparinig dito kung ano ang nararamdaman nila sa tuwing tatawag ito na parang laging galit. Ngunit bago pa man itigil ni Christina ang pagre-record, binanggit ni Celeste ang isang mahalagang piraso ng ebidensya na magbabago sa investigasyon magpakailanman. Sinabi ni Celeste na, nag-hire ako ng tao para patayin si Tracy. Natakot ang kambal. Napagtanto nila na ang mga pink na kabaong na binili, ang paulit-ulit na kakaiba at marahas na pag-uugali, ang kahina-hinalang pagkamatay sa kanilang stepfather. At ngayon, ang planong pagpatay kay Tracy ay lahat patungo sa isang direksyon. Sila ang susunod sa kanyang listahan. Nang marinig iyon, nawala ang anumang pagdududa na kasangkot si Celeste sa pagpatay kay Steven Beard, at lalong lumala ang mga bagay mula noon. Nakalabas na ang kanilang ina mula sa ospital, at ngayon ay mas nasa panganib ang kambal kaysa dati. Sa sandaling iyon, ang huling pagkakataon ni na Jennifer at Christina na mabuhay ay ang magtago at siguraduhing hindi sila mahahanap ng kanilang ina. Winidro nila ang lahat ng pera nila sa bangko upang magtago. Tumira sila sa mga hotel. Lahat ng ginagawa nila ay binabayaran ng cash. Araw-araw silang hinahanap ni Celeste. Samantala, ang kambal ay kumuha ng Family Violence Protective Order na naibigay naman. Ngunit ang kanilang hinala tungkol sa pagkakasangkot ng kanilang ina sa pagkamatay ng kanilang stepfather ay maaari lamang makumpirma ng isang tao, si Tracy Tarleton, ngunit nananatiling tikom ang bibig. Si Tracy, na nasa bilangguan habang naghihintay ng paglilitis para sa kanyang papel sa pagpatay kay Steven, ay nanatiling tahimik hanggang Marso 2002 nang mabasa niya sa pahayagan na nakakuha ng Family Violence Protective Order laban sa kanilang ina ang kambal. Sa sandaling iyon, binali niya ang kanyang katahimikan at nagpasya na makipagtulungan sa mga investigador, isiniwalat sa mga detektib ang katotohanan sa likod ng kanyang motibo, na matagal nang hinihintay ng mga investigador mula noong gabi ng pagpatay, na hindi niya pinatay si Steve mag-isa, kundi plano ito ni Celeste mula pa sa simula. Sa mahalagang pahayag ni Tracy at ang mga nakakabahalang audio recordings ng kambal, ay sapat na ebidensya ng mga investigador
upang arestuhin si Celeste para sa capital murder noong Marso 28, 2002. Gayunpaman, kahit na naaresto si Celeste, hindi ibig sabihin na mapapatunayan siyang nagkasala ng isang hurado. Nagsimulang magtrabaho ang kambal kasama ang mga taga-usig, abogado, at si Tracy upang pabagsakin si Celeste at tiyakin na hindi na siya makakalabas ng bilangguan. Pebrero 3, 2003, nagsimula ang paglilitis ni Celeste Beard. Sa harap ng kanilang sariling ina, kailangang tumestigo ang magkapatid. Inilarawan ng kambal na sa buong buhay nila, ang kanilang ina ay may malubhang problema sa mental health na nagdudulot ng marahas na pag-uugali. Lumaki ang kambal na ang kanyang emosyon ay pabago-bago. Maraming sigawan at pag-aaway sa telepono na normal na nangyayari sa loob ng tahanan. Ibinunyag ni Jennifer na nang ikasal si Celeste sa 69 na taong gulang na retiradong TV executive at multimilyonaryo na si Stephen Beard, hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi upang makuha ang kanyang malaking mana. Natuklasan ng mga investigador na pagkatapos lamang ng 6 na buwan ng kasal, nagastos na ni Celeste ang mahigit $500,000 na pera ng kanyang asawa. Lihim na bumibili ng iba't ibang damit, alahas, at mga likhang sining. Napansin pa ng kambal na nilalagyan ni Celeste ng sleeping pills ang pagkain ni Steven sa maraming pagkakataon at kapag nakatulog na ito, palihim siyang umaalis ng bahay. Noong Pebrero 1979, 8 buwan bago ang pagpatay kay Stephen Beard, nagkaroon si Celeste ng isang psychotic breakdown at kinuha ang barel, itinutok ito sa kanyang ulo. Dahil sa insidenteng iyon, kinailangan siyang pilit na ipasok sa St. David's Psychiatric Mental Hospital sa Austin, Texas. Habang nasa psychiatric facility, doon nakilala ni Celeste si Tracy Tarleton. Mabilis na ipinakita ng kanilang ina ang kanyang atensyon kay Tracy. Ginugugol ang oras kasama siya. At sa huli ay nagkaroon ng malapit na relasyon. Matapos makuha ang tiwala ni Tracy, maisasagawa na ni Celeste ang kanyang tunay na plano. Maaari na niyang manipulahin si Tracy. Sinabi ni Tracy na ipinilit ni Celeste na gusto niya ng isang sexual na relasyon na gusto din naman niya. Inihahanda ni Celeste si Tracy sa pagsasabing, inaabuso siya ni Steven, at naniwala si Tracy na talagang nasa panganib nga si Celeste. Sa harap ng kambal at ng hurado, inilarawan ni Tracy ang plano ni Celeste para patayin ang kanyang asawa. Pinlano ni Celeste na babarilin ni Tracy si Steven upang makuha nila ang kanyang yaman. Ipinakita ni Celeste kung saan papasok at magpaparada si Tracy, pati na rin kung paano papasok sa bahay at lalapit sa kwarto. Sa gabi ng insidente, nang makapasok si Tracy sa bahay, nakita niya si Steven at binaril niya ito. Nanatiling tahimik ang korte pagkatapos ng nakakagulat na revelasyon. Malamig na pinanood ni Celeste si Tracy sa witness stand, umiiling at paminsan-minsang tumatawa, ngunit nawala ang kanyang ngiti nang lumapit ang kanyang mga anak na babae sa harap ng korte at nagkaroon ng pagkakataon na ilahad ang isa sa mga pinakamatibay na ebidensya na mayroon sila. Ang audio recording ng kanyang plano sa pagpatay kay Tracy, pati na rin ang kanyang patuloy na mga banta sa mga bata. Sa mga tape, siya ay overly dramatic, emotional at exaggerated. Mahirap isipin na may ina na magsasalita ng ganoon sa kanyang anak. Tumagal ng ilang linggo ang paglilitis. Hanggang noong Marso 11, 2003. Pagkatapos ng 3 araw ng deliberasyon, bumalik na ang mga hurado na may sagot. Ito na ang magpapasya kung mananatili si Celeste sa bilangguan para sa pagpatay sa kanyang asawa o kung siya ay lalaya at patuloy na hahantingin ng kambal sa buong buhay nila. Si Celeste Beard ay hinatulan ng 40 taong pagkakakulong at wala siyang posibilidad ng parol hanggang siya ay 79 na taong gulang. Sa wakas, makakahinga na ng maluwag ang kambal dahil hindi na nila kailangang magtago. Pagkatapos ng korte, humiling si Tracy na makipagkita sa kambal at humingi ng tawad sa kanila ng direkta para sa sakit na idinulot niya sa magkapatid. Siya ay hinatulan ng 10 taon sa bilangguan na sinundan ng 12 taon ng probation. Pinalaya siya mula sa bilangguan noong 2011 at lumipat sa San Antonio. Ipinahayag ni Tracy ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga ginawa
at sa sakit na kanyang idinulot. Si Christina Beard, nakilala na ngayon bilang Christina Fritz, ay nakatira sa California kasama ang kanyang asawa at mga anak. Siya ay dedikado sa pagbibigay sa kanyang mga anak ng pagmamahal at pag-aaruga na hindi niya natanggap noong kanyang kabataan. Si Jennifer Beard ay humarap sa mga malalaking hamon. Siya ay nasangkot sa isang trahedya noong 2017 kung saan siya ay nasugatan at kinailangan ng maraming operasyon. Dahil sa kanyang mga pinsala, hindi siya makapagtrabaho at umaasa kay Christina para sa pinansyal na suporta. Sa kabila ng kanilang mahirap na nakaraan, ang magkapatid ay nanatiling matibay ang samahan at patuloy na sumusuporta sa isa't isa.